Naglabas ang Regional Trial Court sa Davao City ng Temporary Protection Order. Ano ang epekto nito sa operasyon ng pambansang pulisya doon? Kumuha tayo ng update mula kay Regine Lanuza ng PTV Davao Live. Regine. Yes, maaaring nga alas 2 ngayong hapon ay nagsaya ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC dahil na rin sa ipinalabas ng Court Branch 13 o 15 dito sa Davao City na temporary protection police dito sa kanilang lugar. Sa ilalim ng nasabing TPO, nakita ng korte ang urgency to the PNP 11 to immediately cease and desist from any act or omission that threatens the life, liberty, or security as well as properties of petitioners. Inutusan din ng PNP 11 na tanggalin ang lahat ng klase ng barricades, barriers, or blockades. Pasado alas 3 nga kanina ay isinilbi ng sheriff ang nasabing TPO dito sa KOJC, subalit wala si PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torres sa KOJC, kaya kinailangan pang pumunta ng sheriff sa PRO 11. At doon nga ay nagharap si KOJC Attorney Israelito Torion at Police Brigadier General Torre. Iginiit ni Attorney Torion na sa pamamagitan ng nasabing o kailangan ng lisanin ng kapulisan ang KOJC dahil na rin sa kautosang the PNP 11 immediately cease and desist from any act or omission that threatens the life, liberty, or security as well as properties of petitioners. Pero ayon kay Torre, ang mga barikada lamang ang kanilang aalisin at magpapatuloy ang pamamaligay sa lugar upang magpatuloy sa paghalughog. Dahil dito sasangguni muli upang magbigyan ng linaw ang nasabing TPO. Sinabi rin ni DILG Secretary Abalos na sasangguni din sila sa RTC Branch 15 dahil na rin. Maraming salamat sa ulat mo, Regine Lanuza ng PTV Davao.